Good day everyone. For today's video, we will discuss Module 21, Social Influence. Kaya, ano pa hinihintay nyo? Let's go! Ang social influence ay isang mahalagang konsepto sa larangan ng psychology at sociology na tumutukoy sa kapangyarihan at iba't ibang mga tao o grupo sa pag-iimpluwensya sa ating kaisipan, kilos, at damdamin. Ito ay may malaking epekto sa ating paniniwala, desisyon, at pag-uugali. Social influence play a crucial role in personal development, sharing our behaviors, beliefs, and attitude. It encompasses the effect that people have on each other, thoughts, feelings, and actions. Social influence can come from a variety of sources such as family, friends, teachers, and media, impacting our decision and the way we see ourselves and the world around us. This process can be positive, encouraging growth and adaptation, or negative, leading to conformity and loss of individuality. Understanding social influences can help us make more informed decisions, remain true to our values, and pursue personal growth in a way that aligned with our authentic selves. Social influence. Kapag tayo ay nai-impluwensyahan, nagkakaroon ng pagbabago sa ating behavior. At ang naging ugat o dahilan ay ang taong nag-empower sa atin. Sino ba ang madalas nag-empower sa atin? Ang madalas na nag-empower sa atin ay ang ating leader. But sometimes, as a follower, kaya din natin maka-impluwensya ng kapwa natin follower. Kahit na mag-agree o mag-disagree yung tao sa paligid mo, still, there must be influence in your behavior. Kasi yun yung magiging reaction mo doon sa pag-agree or pag-disagree nila sa'yo. Sabi nga, pwedeng makatulong, pero kapag nag-disagree, baka mamaya, it may hinder. Depende ito sa pagtanggap ng taong may impluwensya. Sabi dito, kailangan may baguhin ka para magkaroon ng adaptation. Social influence is categorized in conformity, compliance, and obedience. Ano pag sinabi natin conformity? Ito yung how people conform to others in the group. Halimbawa, lahat ng kaklase mo nag-guess na sasama sa outing. Dahil gusto mong mag-conform, kahit na ayaw mo, di ba sasama ka na rin? Kasi kailangan mong mag-conform. You need to change your behavior. Also, you need to change your decision. Kasi gusto mo na yung iyong decision ay kaparehas na nakararami. Compliance. There is a punishment in your decision or behavior. Halimbawa, tayong mga estudyante malimit ganyan. Gusto mo ng mataas at pasadong marka? So, kailangan mag-submit. Kapag hindi ka napag-submit, mawawalan ka ng marka o mababalang ko yung grade mo. Kumbaga, there is a punishment in your decision or behavior. Obedience. Sumusunod ka dahil willing ka at gusto mo ang pinapagawa sa'yo. Halimbawa, ang ating mga magulang. Kailangan natin maging obedient kasi mga magulang natin sila. Mas nakakatanda sila. So, kailangan natin silang sundin. Maaari kang mamili to conform, to comply, and to obey. Depende sa gaano kahusay ang pagtingin mo sa iyong at kung paano ka nakikita ng iba. Ang pag-compare ng iyong self-perception ay nag-aambag sa iyong isip na nakaka-impluwensya sa iyong pag-uugali o behavior. Kapag lagi mo iniisip ang iyong perception, tapos i-compare mo sa ibang perception, nagkakaroon ng ibang assessment before you comply, conform, and to obey. You gaining what to self-control and empower to you regulate your behavior. Kapag nag-a-adapt ka ng isang situations, ito ay magiging magandang training mo para maging effective follower and effective leader in the future.